Dahil napaka-importante po ng Word of God sa ating buhay. Dahil kung ang ating buhay po ay nakaangkla o nakasalalay sa salita ng Diyos, kapatid, tinitiyak ko sa iyo, magiging maayos ang direksyon ng buhay mo. Amen. Walang duda yan na kung ang ating buhay po ay pinapangunahan o talagang founded by the Word of God, hindi tayo mapapahamak o maliligaw. Amen po ba? Amen. Sinasakayunan po ba ng bawat isa yun? Amen. Amen. Kasi kung hindi po tayo sasakayon dito, magiging useless po ang pakikinig natin ng Word of God. Dahil hindi pala natin pinapaniwalaan na the Word of God can direct our path. Amen? Kasi kung hindi po natin pinapaniwalaan po yun, talagang hindi ma-direct ng tama ng Word of God o ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Ngayon, minsan ba, are you ready? Amen. Handa na ba tayo sa Word of God? Amen. Hallelujah. Minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos. So wala po tayong slide. Amen. So wala po tayong slide ngayon. Kaya ang kailangan po natin sa umagang ito ay tanging pandinig lamang. Pandinig at pangunawa. Amen? Kasi wala po tayong makikita ng slide ngayon. So kaya pakinggan lamang po natin ngayon ang ating pag-aaralan. Pwede ko po kayong dayain sa mga Bible verse na ibibigay ko kung wala kayong dalang Bible. Kasi wala tayong slide. Amen? So kaya pakinggan po natin mabuti ang ating pong pag-aaral sa umagang ito. Dito ko po sisimulan ang ating pag-aaral. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito, o ang title po ng ating pag-aaral ay True Wisdom. O totoong karunungan. Amen? Amen. So dapat po natin malaman, mga kapatid, na ang karunungan o ang totoong karunungan at ang karunungan ng mundo ito ay napakalaki ang pagkakaiba. Napakalaki ang pagkakaiba ng pag-unawa ng maraming tao about sa wisdom o sa karunungan. Sige po, samahan niyo po ako. Dito po natin hihimayin ang ating pag-aaral sa Aklat ni Santiago. Ang kabanata po ay 3. Sisimulan ko po ang talata sa talatang 13 hanggang talatang 18. Sige po, pakinggan po ako ng bawat isa sa akin kung babasahin talata sa umagang ito. Santiago 3, kabanatang 13 hanggang talatang 18. Sabi po dito, sa salita ng Diyos, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Verse 14. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Amen. Amen. Verse 15. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Verse 16. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Verse 17. Ngunit ang karunungan mula sa Diyos o mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamok, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Verse 18. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Amen. Pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay at mga pangyarihan sa
Minsan pa tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli Panginoon sa oras po ito na muli Panginoon. Ang aking pong buhay ay gagamitin mo Lord to preach your word Panginoon. Hayaan mo po o Diyos na tanging ang mga salita, kapahayagang nagmumula lamang sa iyo Panginoon ang siyang may pangaral ko sa umagang ito. Alisin mo po Panginoon ang anumang mensahe na mula lamang sa akin, sapagkat wala pong kabuluhan ang anumang mensahe na manggagaling lamang sa sarili kong karunungan. Father God, ang hinihiling ko po sa iyo sa umagang ito, banal na Espiritu, pagkalooban ko ako ng karunungan Lord, upang maipangaral ko with your power and authority Panginoon ang mensahe mo sa umagang ito. At hayaan mo rin po Diyos na ito ay maging tunay na pagpapala sa buhay ng bawat isang tatanggap nito ng may kagalakan sa kanyang puso. Lord, wala pong kabuluhan ang preparasyon na meron ako ngayon, Panginoon, kung ako po ay hindi sasamahan ng iyong banal na Espiritu. Lord, nagpapakababa po ako sa iyong harapan. Ikaw lamang po ang siyang maitaas at maparangalan sa umagang ito. Dahil tanging sa iyo lamang po nararapat ang pinakamataas na papuri pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So mga kapatid, kung babasahin po natin ang Book of James, chapter 3, makikita po natin na ang chapter 3 ng James o ng Santiago, aklat ni Santiago, sa Tagalog po Santiago, sa English po yung James. Amen. So excuse me po. Sa Tagalog po, ito po ay Santiago. Diba? So, Santiago sa English, ito po ay James. Ngayon, kung mababasa po natin mga kapatid, ang chapter 3 sa sulat ni Apostol Santiago, ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi po nito, from verse 1 to verse 12, makikita po natin dito kung paano daw po natin dapat pigilan ang ating dila upang hindi po tayo magkasala. Di ba? Tungkol po sa dila, ang sabi po doon ang dila. Ipinapakita po doon kung ano ang kakayahan ng dila. Ang sabi po doon, ito ay maliit na bahagi lamang ng ating katawan. Subalit ito daw po ay maaring makapahamak ng tao. Tama ho ba? So, itinuturo po sa atin sa unang bahagi ng James chapter 3 kung paano daw po natin dapat pigilan ang ating dila para hindi ito mag-lead sa pagkakasala. Dahil maaari daw po ang isang tao ay magkasala sa pamamagitan ng kanyang dila. Di ba? Tama naman. Kaya nga sabi po ng James, kung titignan po natin o kung babalikan po natin basahin to, ang sabi po dito, hindi po maaaring gamitin ang dila dahil ang dila po ay ginagamit sa pagpupuri at ito rin po ay ginagamit sa panlalait ng kapwa. Kaya ang sabi po ni James o ni Santiago, hindi po maaari na bumukal sa isang bukal ang tubig tabang at ang tubig alat. Ibig sabihin, hindi pala dapat ang dila ay ginagamit natin sa pagpupuri at the same time, gagamitin po natin ito sa pangungutya at panlalait sa ating kapwa. That's why, ang sinasabi po ni James o tinuturo po sa atin ni James ay kung paano po natin pipigilan ang ating dila para hindi po tayo madala sa isang pagkakasala. Now, dito po tayo sa second part. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang itinuturo naman po sa atin dito is about wisdom. Amen. Ito po is about wisdom. Ito po ay patungkol naman sa totoong karunungan. Di ba? Kasi meron po palang hindi totoong karunungan. Kung may totoong karunungan na binabanggit ang Biblia, ibig sabihin meron false wisdom o fake wisdom. Di ba? So maaari po pala na merong hindi totoong karunungan. Amen. Now, kung titignan po natin ang buong chapter po na ito po ay mga batayan upang makita na ang isang tao po ay totoong nakakakilala sa Panginoon. Tama ho ba?
when we study or meditate James chapter 3, makikita po natin na ito po pala ay batayan upang makita o makilala natin kung ang isang tao ba ay totoong nakakakilala sa Panginoon. Di ba? Kasi tinuturuan po dito at ipinapaunawa po dito sa chapter na ito ng Book of James, how to live a Christian. Kung paano po mamuhay ang isang mananampalataya. Now, sa ating pag-aaral po ngayon, ang ituturo mo sa atin ngayon ng Diyos through His Word, meron pong dalawang katanungan na isasagutin po ng ating pag-aaral ngayon. Una, ano ba ang karunungan o ang totoong karunungan na mula sa Diyos? At ang pangalawa po, paano ito dapat makita sa ating buhay? So, pag-aaralan po natin is about true wisdom. Totoong karunungan. Amen. Amen. Are you ready? Amen. Handa na ba tayo tumautawaan ngayon sa mga oras na ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ang karunungan ba na ating tinataglay ay totoong karunungan na nagmumula sa Diyos o ito ba ay yung karunungan na mula lamang dito sa mundo ito? Amen. So dito po natin ngayon makikita kung meron ba tayo ng totoong karunungan na to o ito ba ang tinataglay natin bilang isang tao o bilang isang mananampalataya. Sabi po, through wisdom or wisdom comes from above o comes from God o yung karunungan daw po na mula sa Diyos. Ang sabi po, ang pamumuhay po na to ay nakabase o yung kaparaanan ng pamumuhay po na to ay nakalulugod sa Diyos. Tama ho ba? Kapag ang totoong karunungan daw po o ang isang tao daw po ay mayroon ng totoong karunungan na to, yung pamumuhay o yung kung paano siya, the way he live in this world, sabi po dito, ito po ay nakalulugod sa Diyos. Amen. Pangalawa, requires demonstration of God's word. Kailangan pala may makitang kapahayagan sa mga ginawa ng Diyos. Di ba makikita po sa buhay ng isang mananampalataya kapag siya po pala ay mayroon ng totoong karunungan na to, kailangan po ma-demonstrate o mahayag ang mga ginawa ng Diyos. Amen. So ang wisdom po na ating pag-aaralan ngayon ay higit pa sa head knowledge. Di ba? So kasi pag sinabing wisdom, ang pangunawa ng maraming tao ito sa head knowledge. Yung karunungan, yung talino ng tao dito sa mundo. Pero, ito po ang dapat nating makita. Yung wisdom o true wisdom na pag-aaralan po natin ngayon, ito po ay higit doon sa head knowledge na inaakala lamang ng maraming tao. Madalas kasi ganyan ang pangunawa nating mga tao o ng maraming tao ngayon about sa wisdom. Di ba? Kapag sinabing wisdom o karunungan, ang unawa ng maraming tao ay yung karunungan lamang ng mundo. Ay, kapatid niyo po yung halimbawa na ito. Meron isang halimbawa dito. Kapag tayo po mag-take ng examination, di ba, sa school o kung saan man pong examination, isang nagpapapray request tayo na, Pastor, o Lord, bigyan mo po ako ng karunungan to pass the test o to pass the examination. Di ba? So which is hindi naman masama dahil nagtitiwala tayo sa kung ano ang kayang ibigay sa atin ng Diyos. Pero ito po ang katotohanan. Yung wisdom na hinihingi po natin o yung karunungan na yun, na-impart na sa atin yun. Nung naituro po sa atin to ng mga tagapagturo, ng teacher sa school, na-impart na po ito sa atin. Di ba? Hindi po natin kasi pwedeng hingin sa Diyos na, Lord, bigyan ko ng wisdom kahit wala pa tayong tinatanggap na turo about doon. Ibig sabihin, before the examination, meron na pong naituro yung magbibigay ng examination. Ibig sabihin, naaral na, napag-aralan na, o kailangan na lang po nating malaman o kailangan na lang malaman nung nagturo kung meron ba tayong natutunan. So, which is, hindi po masama yun ha. Hindi natin sinasabing masama na hindi na tayo maghingi ng prayer request
Na kapag may examination tayo, hindi tayo, Pastor, pwede po bang pa-pray na may examination po ako, pwede po bang pa-pray na bigyan ako ni Lord ng karunungan? Which is na-impart na sa atin yung mga kailangan po natin isagot doon. So, wala na lang ang kailangan. Ang kailangan na lang po na hingin po natin sa Diyos ay yung matandaan po natin yung mga napag-aralan niya dahil maaaring nakalimutan na natin. Di ba? Halimbawa, sa dami po ng napag-aralan, maaaring pong nakalimutan na po natin ang iba sa napag-aralan na yun. Na ang kailangan po natin is to review. Amen? Re-review tayo kasi kailangan yun para sa examination. Hindi pwedeng hindi naman tayo. Di ba meron ganyan sa Reels na nagpuyat siya, cellphone siya ng cellphone, kung ano pinagagagawa, may exam siya kinabukasan, pero cellphone siya ng cellphone. Ngayon, nung nasa school na siya kinabukasan, Lord, bigyan mo po ako ng karunungan para maipasa ko yung examination ko na to. Ay, di ba? Ang gusto niya, imagine ng Diyos yung magiging resulta ng kanyang exam. Which is, wala naman siyang ginawa. Amen. Amen. Nakukuha niyo po ba yung punto natin? Amen. Amen. So, ganito po yun. Ang kailangan na lang po natin hingin sa Diyos ay tulungan tayo na maunawaan, matandaan muli natin ang mga napag-aralan natin. Di ba? Lord, tulungan po ako, Panginoon, na yung mga napag-aralan, yung mga na-review ko, Panginoon, ito po ay muli kong maunawaan, matandaan, para sa oras ng examination, maipasa ko yung exam na. Ay, kasi hindi pwede na ganun eh. Wala naman tayong gagawin na pag-review, magpapabaya tayo, tapos, kapag nandun na yung examination, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom para maipasa ko tong exam na to. Ay, ano gagawin ni Lord? Mamagikin yung resulta, mamagikin yung ballpen natin para kusang maisulat natin yung sagot. So, hindi po ganun kababaw ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng diktahan sa kung ano pwede niyang gawin para sa atin. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Ganun ang dapat natin gawin. So, ganyan po kasi ngayon, ang mindset o yung kaisipan ng napakaraming tao, maling-mali sa kanilang pagkakaunawa about sa wisdom. Amen. So, tama po ba? Amen. So, iba po kasi ang pananaw na itinuturo ng Bible dito po sa ating pag-aaralan tungkol sa karunungan. Ibang-iba po sa pananaw ng maraming tao o ng sanlibutan. So dito po sa makikita natin, si Santiago, naniwala po siya na ang wisdom po ay napakahalaga. Tama ho ba? Amen. Naniniwala po ba tayo na ang wisdom napakahalaga? Amen. So napakahalaga po ng wisdom. Napakahalaga po niyan. Alam niyo po, before the creation, ang sabi po ng Bible sa Kawikaan, nung nilikha ng Diyos o nung inilaglag ng Diyos ang sanlibutan, naroon na karunungan. Ang ginamit ng Diyos para likhain, para ilaglag ang langit at ang lupa ay ang kanyang karunungan. Di ba? So ang karunungan po ng Diyos, ang kanya pong ginamit para likhain ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ang langit, ang lupa, at ang lahat ng naririto sa mundo. Now, James believed that wisdom is important to enjoy life and to live for Christ. Tama. Napakahalaga po na karunungan ay napakahalaga sa ating buhay para ma-enjoy po natin ang buhay dito sa mundo. Yung true wisdom po yun. Hindi po yung sinasabing false wisdom. At para tayo daw po ay mamuhay sa ating o na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, wisdom according to Bible, ito po ang dapat nating makita. Ano ba yung wisdom na sinasabi ng Biblia? Ang sabi po, living in God's way. Yan po ang totoong karunungan na sinasabi ng Biblia. Living in God's way. Namumuhay tayo sa kaparaan ng gusto ng Diyos na ipamuhay po natin. Hindi sa kaparaanan na gusto po natin ipamuhay. Yan po ang tunay na wisdom o tunay na karunungan o yung karunungan na binabanggit po ng Biblia. So, ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos upang mabuhay tayo na may takot at pagsunod sa Diyos. Tama ho ba? Kasi ang isang tao na wala ng tunay na karunungan o totoong karunungan na to, hindi man siya sumusunod sa Diyos at wala siyang takot sa Diyos. Amen? Amen. Di ba?
Yan po ang dapat nating makita. Ibinigay sa atin ng Diyos ang karunungan na to upang mabuhay tayo ng may takot at pagsunod sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa Kawikaan chapter 9 verse 10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Saan daw magpapasimula ang karunungan? Sa paggalang at pagsunod sa Diyos. Tatanggap pala tayo o magkakaroon pala tayo ng karunungan kapag tayo po ay nagsimulang rumispeto at sumunod sa ating Diyos. Doon po pala nagsisimula ang karunungan. Now, ito po ang tanong. Paano natin malalaman kung ang isang tao o tayo mismo bilang tao o mananampalataya ay mayroon ng totoong karunungan na to? Amen. Handa po ba tayong malaman? At gusto rin ba nating malaman? Kasi kung hindi natin i-desire na malaman to, baka madaya lagi tayo ng sanlibutan na to. Baka akala natin yung wisdom o yung karunungan meron tayo, ito ay yung karunungan mula sa Diyos, which is, ito na pala ang nagagamit ng kaaway na Diablo para dayain tayo at malayo doon sa sinasabing living in God's way. Di ba? Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin o paano natin malaman kung ang isang tao o tayo mismo ay may totoong karunungan na mula sa Diyos. So, true wisdom demonstrate the following. Ano yung una? Ito po ang una. True wisdom shows godliness. Ang totoong karunungan daw po ay nagpapakita ng pagiging makadiyos. Tama ho ba? Kaya lang marami pong makadiyos. Di ba? Marami pong makadiyos. Pero ano ang dapat? Kapag meron daw pong, di ba kayo, marami nag-eleksyon. Kapag meron daw pong lumapit o naglagay na, di ba minsan may mga banner na ginagamit yung mga kandidato. Di ba? Kapag meron daw po nakalagay doon, makatao, makabayan, at makadiyos. So alam niyo po ang maganda, hindi makadiyos. Pastor, ano? May takot sa Diyos. Kasi marami pong tao ngayon, makadiyos. Sila yung mga tinatawag na religious. Mga religyoso. Makadiyos po yung mga yun. Baka daigin tayo ng mga yun. Dahil sila, marami talaga sila mga ginagawang rituals para ipakita na sila ay makadiyos. Ay tama ba? Ang mga Muslim, makadiyos yan. Dadaigin tayo din sa pananalangin. Di ba? Which is tayo mga sinasabi natin, tayo ang nasa totoo, pero tayo ang hindi halos nananalangin. Dahil na dahil po tayo ng mga Muslim, dahil pagdating sa pananalangin, wala tayong panama sa mga yan. Talagang may devotion yan pagdating sa pananalangin. Talagang lumuluhod yan. Tayo, kailan tayo huling lumuhod sa Diyos? Kailan tayo huling nakipag one-on-one at lumuhod sa Diyos? Di ba? So yung po dapat kasi natin makita, maraming makadiyos. Pero, iilan lamang ang may takot sa Diyos. Tama ho ba? Kasi ito ang maganda. Yung may takot sa Diyos. Dahil pag may takot sa Diyos ang isang tao, takot siyang gumawa ng mga bagay na alam niya na hindi kanulugan ng Diyos. Takot siyang gumawa ng mga bagay na alam niya na hindi makapagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Amen. Hindi po takot sa Diyos na ayaw natin lumapit sa Diyos. Hindi po ganun takot. Natakot tayo na baka alam ng Diyos yung mga pagkakasala ko. No, hindi po ganun. Kundi takot po tayong gumawa ng mga bagay na alam po natin hindi nais ng Diyos na gawin natin. Amen. So yun po napaganda, kailangan may takot po sa Diyos. Now, sabi, true wisdom shows godliness. Pagpapakita daw po na tayo ay makadiyos o may takot sa Diyos. Meaning to say, wisdom without showing godliness is a false wisdom. Tama ho ba? Tama yun. Kapag ang karunungan daw ay hindi nagpapakita ng pagiging makadiyos o may takot sa Diyos, ang sabi yung wisdom na yun is a false wisdom. Amen. Tama naman. Eh kasi sabi, true wisdom shows godliness. Nagpapakita daw ng pagiging makadiyos o may takot sa Diyos. Tingnan niyo po. Dito po sa binasa nating talata, sa Santiago chapter 3 verse 30. Pinasimulan po ni Santiago dito
ang kanyang salita sa isang tanong. Ang sabi dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Diba? Sabi ni Santiago, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Now, kung tayo kaya ang tatanungin dito, without the wisdom come from above, paano natin sasagutin ito? Sino ang sasabihin natin dito na marunong? Kasi ang sabi dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Itanong mo to sa isang unbeliever. Sa isang hindi nakakaalam o walang ganap na pagkakilala sa ating Panginoon Kristo kung paano niya sasagutin ang tanong na ito ni Santiago. Amen? So sabi ni Santiago, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Kung sa pamantayan ng tao, tayo titingin dito, makikita po natin o ang sasagot po natin marunong dito ay yung mga honor student. Di ba? Yung mga honor student, mga marunong yan. Di ba? Yung mga degree holder. Di ba? So yun po ang mga may karunungan na sasabihin ng mga tao na hindi nakakaunawa dito sa tunay na karunungan na to. Kaya lang sa pag-aaral po natin ngayon, ipapakita po sa atin ngayon, sino ba ang tunay na marunong? Ang sabi ni Santiago dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Di ba dapat may pag-unawa talaga, tamang pagkakaunawa? Yan po ang tinuturo sa atin. Now, sabi po dito, ano sabi dito? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay, bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So, eto, gagawin po natin yung senaryo kung paano kinakausap ni Santiago yung mga audience niya ng mga oras nito. Kasi yung tanong po na ito ni Santiago ay hindi para hingiin kung ano yung kanilang isasagot, kundi para ipaunawa ni Santiago sa kanila na etong mga ito ang may totoong karunungan. Kasi ang sabi niya, sino sa inyo ang may tunay na karunungan at nakakaunawa? Ngayon, ito yung kasunod niya. Hindi niya hinihintay ang sagot ng mga tao na yun. Dahil ito ang sagot niya. Ito ang mga tunay na may karunungan. Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Amen? So, ganun po pala yun. Hindi niya itinanong yun para hingin kung ano yung mga isasagot ng mga audience niya nun. So, ganun din po sa atin. Ang sabi po dito, ang tunay na karunungan, sabi dito, shows godliness. Kailangan maipakita ito sa wastong pamumuhay. At ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, ito po ay tunay na wastong pamumuhay sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag tayo po ay nagpakita, nagpahayag ng ating pagkatakot sa Diyos, ito po ay pagpapakita na tayo po ay nagtataglay ng totoong karunungan. Now, being wise o yung pagiging matalino o marunong, ito po ay napakahalaga o napakagandang taglayin ng isang tao. Di ba? Tama naman. Kapag ang isang tao po marunong, ay napakagandang po yan. Napakaganda po yan para sa atin. At wala pong kahit sino sa atin dito magsasabing ako, pastor, ayoko maging marunong. Ay kahit bata, tanong mo dyan, gusto maging marunong ng bata. Di ba yung mga nakakaunawa na? Sino dito magsasabi, pastor, ako ayoko maging marunong? So walang magtataas ng kamay dito na ayaw yung karunungan. Ibig sabihin po, napakagandang taglayin kasi dito sa buhay natin at ang lahat po sa atin ay nagde-desire na tayo po ay maging marunong. Kaya lang, ito po ang dapat nating makita. Subalit kung ang tataglayin karunungan lamang po natin ay mula po sa mundong ito. Ito po, take note. Kung ang tataglayin po natin karunungan ay mula lamang sa mundong ito, maaari po tayong maging mapagmataas. Amen. Maaari po nating ipagmayabang ang karunungan na meron tayo. Kung ang karunungan na taglay lamang po natin sa ating buhay ay ang karunungan ng mundo. Di ba? Kasi proven po yan. Kung makikita po natin ang mundo ngayon, ay talagang mapagmataas po ang maraming mga kilalang tao sa kanilang karunungan kung paano po nila maliitin ang mga, sabi, yung mga mahihina. Yung mga hindi talaga, hindi nakapagtapos sa pag-aaral kung paano po maliitin ang mga talagang, yung mga professionals. Ay wala po talaga. Nagiging mapagmalaki po ang isang tao na ang taglay lamang niyang karunungan ay karunungan ng mundo. Amen? Pero, wisdom that pleases God
ipinapakita ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa Diyos at sa kapwa. Ang karunungan daw na tunay na nakalulugod sa Diyos, ito po ay naipapakita sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba, una sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Tama ho ba? So kung hindi po natin makikita sa isang tao ang mga ganitong katangian, na kapag siya po ay talagang highly professional talaga at hindi niya kayang magpakumbaba, una sa Diyos, pangalawa sa kanyang kapwa, so hindi po yung wisdom come from above. Maaaring ang wisdom na meron lamang siya ay wisdom na binibigay ng mundo ito. Wisdom na galing sa mundo ito. Amen. Now, tingnan niyo po ang sabi dito, Santiago chapter 4 verse 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang tunay na may karunungan, hindi niya kailangan itaas ang kanyang sarili. Bakit ho? Dahil ang tunay na may karunungan, kapag ibinababa niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, ang Diyos mismo ang magtataas sa kanya. So yun ang maganda. Hindi natin kailangan pagpursigihan na maitaas, maiangat ang ating sarili dahil sa sandaling tayo po ay lumuhod ng pakumbaba sa Diyos. Ang Diyos mismo ang magtataas sa atin. At kapag ang Diyos ang nagtaas sa atin, kapatid, walang makakapigil ng kahit sino. Di ba sabi ng Romans? Sino ang panig sa atin? Sino ang makakalaban sa atin kung ang Diyos mismo ang panig sa atin? Walang makakalaban sa atin. Di ba? Kahit ang kalaliman, kahit ang kamatayan, kahit ang mga demonyo, kahit si Satanas pa yan, hindi ka na kayang ibaba niyan kapag ang Diyos ang nagtaas sa iyo dahil nagpakababa ka sa harapan ng Diyos. Amen. So alam niyo po, yan po ang napakaganda. Hingin po natin ang tunay na karunungan na mula sa Diyos at matuto po tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos upang hindi na natin kailangan pang iangat ang ating sarili dahil ang Diyos mismo ang magtataas sa iyo. Amen. Now, sino ba yung tinatawag na mga mapagmataas? Ang mga mapagmataas po na tinutukoy ay yung mga taong iniisip, laging tama ang kanilang iniisip. Di ba? So, ibig sabihin, ang tao pala, na kapag may naiisip siyang bagay, iniisip niya, yun agad. Tama to, wala na akong tatanggaping suwestyon ng ibang tao. Eto na, tama na to. So, yun po pala yung mga mapagmataas. Laging tama ang kanilang sinasabi na kung ano yung kanilang idikta, yung sabihin, iyon na pala. At laging tama ang kanilang ginagawa. So yun na po pala, hindi na po pala humihingi ng mga suggestion o question sa ibang tao. Now, sino ba daw? Ito pa po ang makikita natin katangian. Hindi sila nagpapasakot sa nakakataas sa kanila. Kasi ang tingin nila sila ang mataas. Ibig sabihin, meron man pong nakatataas sa kanila o may authority man na ibinigay para sa kanila, hindi po nila kayang magpasakot doon dahil ang tingin po nila, mas mataas ako sa iyo. Di ba sa ganun po ang dapat po natin makita? Tignan niyo po, Kawikaan chapter 11 verse 2. Verse 2. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Yung kapalaluan o pagmamataas. Kapag laging may pagmamataas daw, sabi dito, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. So yun po pala, na kapag tayo po pala talaga ay nagpakumbaba sa Diyos, may dulot na karunungan ang kapakumbabaan ito na gagawin po natin. Now, believers, wala pong unbelievers dito. Believers, kailangan daw po, we have to demonstrate wisdom and understanding by an attitude of humility, gentleness, and kindness. Kailangan daw po pala, ipakita natin ang karunungan at ang pagkaunawa sa pagpapakita natin ng attitude of humility, gentleness, and kindness. So ganito po pala natin ma-demonstrate as a believers ang karunungan na mula sa Diyos. Now, pangalawa, true wisdom avoids evil. Ano yung una? True wisdom, ano yung pinapakita daw? True wisdom shows godliness. Amen. Pangalawa, true wisdom avoids evil. Ang totoong karunungan daw ay ano? Lumalayo o hindi sumasang-ayon sa masama. Tingnan niyo po, Santiago chapter 3 verse 14 to 16, sabi po dito, ngunit kung naghahari sa inyong mga puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki
at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, di ba? Kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Verse 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ang sabi dito, kung titignan natin ang bahagi po na ito, yung tatlong verse po na ito na ibinigay ni Santiago, ang sabi po dito, ipinapakita po ng tatlong bahagi o tatlong verse na ito. Una, dito sa verse 14, ipinapakita po nito ang false wisdom. Amen. Ngayon, ma-identify po natin ngayon ang false wisdom. Kasi ang pinag-aaralan po natin ay true wisdom. At para malaman po natin ang true wisdom, we have to identify what is false wisdom. Sabi po dito, una, sa verse 14, ipinapakita po nito o pagpapakita ito ng false wisdom. Tingnan niyo po, ngunit kung ang naghahari sa inyong mga puso ay inggit at makasariling hangarin. Ibig sabihin, kapag ang isang tao po ay pinaghaharian ng dalawang emotion po kasi ito Emotion to Yung inggit, saka yung self-ambition, ito po pala yung emotion. Sabi dito, ngunit kapag ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, sabi dito, huwag ninyo iyang ipagmalaki. So, kapag may inggit sa ating puso at yung tinatawag na self-ambition, ibig sabihin po pala, walang totoong karunungan sa taong nagtatagday nito. Tama ho ba? So, dito po natin makikita, sa verse 14, dito po, si Santiago po ay kinakausap niya o siya po ay nagbibigay ng babala sa mga believers. Tingnan niyo po, believers po ang kinakausap dito, hindi mga unbelievers, mga kapatid. Dahil ang Book of James, ito po ay sulat niya sa mga mananampalataya. Hindi po ito sulat sa mga unbelievers. Amen? Ang Book of James po ay sinulat sa mga mananampalataya. Now, in this verse, James speaks or spoke and warned the believer about envy and self-ambition. Binababala niya o nagbibigay siya ng babala sa mga mananampalataya tungkol sa inggit at sa pagkakaroon ng yung pagiging makasariling hangarin o pagiging selfish. So sabi po dito, don't let these emotions motivate us. Basta paano? Minsan ganito po ang tao. Kapag may nakita po tayo sa isang tao, uy, gusto ko rin yun. Gusto ko rin magkaroon ng ganun. Hindi natin namamalayo minsan, nagkakaroon na pala tayo ng inggit. At yung inggit po na yun ang nagmo-motivate sa atin para gawin yung mga bagay o yung isang kaparaanan para makuha din natin yung bagay na nakita natin sa kanila. Tama ba? Kaya sabi ko, don't let these emotions motivate us. Huwag natin hayaan na yung mga ganyang emosyon ang nagbibigay sa atin ng motivation para gawin ang kaparaanan na makuha din natin ang mga bagay na nakita natin sa iba. So baka hindi po natin napapansin o hindi natin namamalayan na inggit na pala ang meron sa ating mga puso. Minsan natin, hindi, namomotivate lang ako sa kung anong meron sila. No! Huwag daw po natin hayaan na yung emotion na yun ay i-motivate tayo para gumawa ng mga kaparaanan o mga sariling kaparaanan na mula sa atin. Sabi po dito, yung inggit at yung self-ambition, ito dapat natin makita. Ito po ang warning. Sabi po, bring spiritual distraction to the believers. Amen. Kapag mayroong inggit sa ating puso at makasariling hangarin, ang sabi po dito, it will bring spiritual distraction to us. Maari po pala tayo nitong sirain, wasakin. Maari po nitong sirain ang ating pagiging mananampalataya, yung pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos. Tama ho ba? Di ba? Kasi ano ba yung inggit? Ang sabi po, inggit o your envy is comparing ourselves to others that lead to discontentment. Di ba? Hindi tayo nakukontento kasi may nakita tayo, yung ganda naman ng gamit na yon ng aking kapatid. Gusto ko rin yun. Ay, hindi na natin napapansin, inggit na pala yun. Nawawalan na tayo ng kakontentuhan.
Nililig na pala tayo ito sa discontentment. Naakala natin, nagustuhan lamang kasi natin. Yun pala, dinadala na po tayo ito sa discontentment and resentment. Ano ba yung resentment? Ano po yung resentment? Ano yung kagabi pina-search ko sa'yo? Pastor Judy? Yung resentment? Anger, di ba? Parang ganun siya eh. Yung talagang hindi ka masaya sa kung anong meron ka dahil ang gusto mo rin kung ano yung meron yung kapwa mo, yun na rin. So nililig pala tayo nito sa ganon. Now yung self-ambition naman daw, always looking for his own good and interest. Ay naman po pala yung self-ambition. Nakapokus lamang tayo sa ating sariling interest at sa sarili po nating ikabubuti. Walang pakialam sa kapwa. Yun daw po ang self-ambition. Basta tayo, okay ako. Wala akong pakialam sa iba. So ganun po pala yung self-ambition. Now, ito po, tignan natin. If these negative emotions remain unchecked, kapag itong mga negative emotions daw to ay hindi po natin nasusuri o na-check sa ating buhay, sabi po dito, this can destroy good relationship. Tama man. Maaari po itong makapagwasak ng magandang relasyon. Hindi lamang sa church, hindi lamang sa pamilya, maging sa pagkakaibigan, pwede pong sirain ito. Ang relasyon sa church, relasyon sa pamilya, at relasyon ng magkaibigan. Kapag hindi po natin na-check o nasuri ang mga negative emotions na to na hindi natin napapansin na nasa ating napalagay. Di ba? Kasi ganun eh. Baka hindi natin napapansin, inggit na pala ang meron tayo o pagiging self-ambition na pala yung meron sa atin. Hindi natin napapansin dahil dito pala lumalayo na o nasisira na ang relasyon natin sa ating kapatid, sa ating kaibigan at sa ating pamilya. Di ba? So hindi po ba, nangyari po yan mga kapatid, biblical. Kung kilala niyo po si Saul, si King Saul, kung kilala niyo po si King Saul, o kung nabasa po natin, dahil sa inggit niya kay Haring David, anong ginagawa niya? Di ba? Gusto niya laging ipapatay, gusto niya laging patayin si Haring David. Dahil po sa inggit. Si David maayos ang relasyon sana sa kanya. Pero dahil sa inggit ni King Saul, nasira ang relasyon na meron sana sila. Di ba? Naging magbiyanan sila eh. Kaya lang nasira ang relasyon na yun dahil si King Saul talagang inggit na inggit siya kay David dahil umpisa ng si David po ay nagtagumpay kay Goliath, doon na pumasok ang inggit sa kanya. Di ba? Nainggit na po siya dahil nagpapuri po na tinanggap ni David eh. Dahil kinilala po ng maraming Israelita si David. Talagang pinarangalan po siya. Amen? So kaya, huwag po natin hayaan na manatiling uncheck sa buhay natin ang mga negative emotions po na ito. Dahil maaari po itong makasira ng isang magandang relasyon. Di ba? Mas pahalagahan po natin ang magandang relasyon, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Dito sa church, sa pamilya natin at sa ating kaibigan, kumpara sa mga negative emotion na ito na meron sana tayo. So hayaan po natin, lagi po natin i-check ang ating mga puso kung meron tayo ng negative emotion na ito. At lagi natin hilingin sa Diyos na alisin ang mga negative emotions na ito. Dahil maaring masira ang napakagandang relasyon ng bawat isa. Dahil dito. Amen. Now, pangatlo, ano yung una? True wisdom shows godliness. Pangalawa, true wisdom avoid evil. So yun, lalayuan po natin. Aalisan po natin o hindi po tayo aayon sa mga gawang masama. Yan po pala ang tunay na karunungan mula sa Diyos. Kapag tayo po ay lumalayo sa mga masasamang gawain. Ang pangatlo po, true wisdom pursue peace. Meron daw kapayapaan. Di ba? Tumutuloy daw po ito sa kapayapaan. Tingnan niyo po, Santiago chapter 3 verse 17 to 18. Ngunit ang karunungan na mula sa langit, tingnan niyo, una sa lahat ay malinis. So una dito, sabi, ngunit ang karunungan na mula sa langit, ang sabi dito, karunungan na mula sa langit. Kasi kung babalikan po natin ang 14 to 16, may sinabi po dyan na karunungan na mula saan? 14. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo
iyang ipagmalaki. Huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan, sabi daw dito, verse 15, ay hindi galing sa langit. So yung karunungan daw na gano'n, hindi galing sa langit. Yung tinalakay natin sa pangalawang points natin. Hindi daw galing sa langit to. Saan daw galing ito? Kundi mga lupa, mga laman. Bakit sabi? Mula sa demonyo. Di ba? So yung dapat nating makita, may karunungan pa lang mula sa demonyo. At may pangit na resulta po yan, mga kapatid. May pangit pong resulta ang karunungan na mula sa demonyo. Ano kung sabi dito sa verse 16? Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin. So ito yung karunungan na galing sa demonyo na pinapag-aralan po natin. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang ano daw? Kabuluhan at masasamang gawa. Iyon ang resulta ng karunungan na mula sa lupa, mula sa demonyo, at mula lamang dito sa mundo. Amen. Now, ito pangatlo. Sabi dito, ngunit ang karunungan na mula sa langit, ito naman ngayon, karunungan na mula sa langit, ito talaga yung true wisdom. Pag ang karunungan ay mula sa langit o mula sa Diyos, totoong karunungan ang meron tayo niyan. Sabi dito, una sa lahat, malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So kapag ang karunungan na mula sa Diyos pala ang ating tinataglay, so ibig sabihin, meron po pala ng mga ganitong katangian o magtataglay po tayo ng mga ganoong gawa. Di ba? Alam niyo po, this last two verse of James chapter 3, itinuturo po dito ni Santiago yung tunay na karunungan na. Di ba? Kasi doon sa mga previous verse, ipinakita niya yung false wisdom. Now, dito po, sa huling dalawang verses na kanya pong ibinigay, itinuro na po dito ni Santiago yung totoong karunungan na mula sa Diyos. Ano mapapansin po natin dito? May pagkakaiba po ba ang karunungan na mula sa Diyos at ang karunungan na mula sa demonyo? Yes, napakalaki po ng pagkakaiba. Dahil dito po sa karunungan mula sa Diyos, ito po ay mga mabubuting gawa. Sabi, nagtataglay ng malinis na pamumuhay at ng ano? Kapayapaan. Mayroon po palang tunay na kapayapaan kapag ang karunungan na ating tinataglay ay mula sa Diyos. At ang karunungan po ito, sabi po dito, the Lord is the true source. Wala pong ibang panggagalingan ng totoong karunungan kundi ang Diyos. Hindi pwedeng manggaling sa tao yan. Hindi pwedeng manggaling sa kung sino yan. Hindi pwedeng manggaling sa mga bagay dito sa mundo yan. At lalong-lalo hindi pwedeng manggaling kay Satanas yan. Dahil ang tunay na source ng totoong karunungan na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Now, yung totoong karunungan, ano daw makikita natin? Sabi dito, this wisdom helps us to build others. Tinutulungan pala tayo nito para ma-encourage ang iba. Diba? So, ang totoong karunungan daw po ay tinutulungan tayo para makapag-encourage tayo ng iba. To build others. Yung mga pinanghihinaan ay lalakas kapag tayo po na mayroong totoong karunungan ay nakapagbigay sa kanila ng tamang advice. Amen? Ay kasi kung magpapayo mo sa mga nanghihina, ay yung nagtataglay ng karunungan lamang ng mundo, ay yung may papayo nun puro kung anong bagay dito sa mundo. Pero ang totoong karunungan daw po, ay ito po ay makakatulong sa atin to build others. Para mapalakas ang mga pinanghihinaan. At ang sabi din po, true wisdom promotes peace. Mayroong kapayapaan. Hindi pwedeng walang kapayapaan kapag mayroong tunay na karunungan. Hindi daw kaguluhan ang dala nito, kundi kapayapaan. Amen. Bigyan niyo po, sabi sa Mateo chapter 5, verse 9, pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y tuturing na mga anak ng Diyos. Amen. Now, kapatid, anong gusto natin taglayin? Ang karunungan ba ng mundo na to, na nagmumula maaring sa tao, maaring sa mga bagay, at maaring sa demonyo? O ang karunungan na totoo, na walang ibang magbibigay
kundi ang Diyos. It's our choice. Kung ano gusto natin. Kung ang karunungan ng mundo na to, para kung sakaling tagayin natin to, tayo ay maging mataas sa mundo na to, subalit ang Diyos ang magbababa sa atin. O ang karunungan mula sa Diyos, na kapag tayo ay natutong magpakumbaba sa Diyos, ang Diyos mismo ang magtataas sa atin. Amen. Now, para po sa ating conclusion, kapatid, kailangan nyo ba ng totoong karunungan? Yes, kailangan po natin to. Hindi natin pwede sabihin ako, pastor, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng karunungan na mula sa Diyos dahil ako marunong na ako. No. Kailangan po natin to. Now, kung kailangan natin to, handa ka ba na tanggapin to mula sa Diyos? Amen. Amen. Kung kailangan po natin to, dapat hingin lagi natin to sa Diyos. Para po sa last verse, Santiago chapter 1, verse 5, ngunit kung sino man sa inyo ang kulang, sabi nito, kulang sa karunungan. Ibig sabihin talagang hindi sapat ang karunungan na meron tayo. Humingi siya sa Diyos. Kanino daw hihingi? Sa Diyos. Kung tayo daw po ay nakukulangan ng karunungan o yung totoong karunungan po na to, wala po tayong ibang hihingi nito kundi ang Diyos. Bakit daw po? At siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi manunungkot. Humingi po tayo ng karunungan dahil kailangan po natin yan. Walang makakapagsabi sa atin dito, kahit ako, hindi ko pwedeng sabihin ako mga kapatid, hindi ko na kailangan ng karunungan mula sa Diyos. No! Kahit ang sinong pinakamagaling mangaral ng salita ng Diyos, kailangan niya ang karunungan na mula sa Diyos. Walang makakapagsabi na sapat na ang kanyang karunungan at hindi niya na kailangan ng karunungan na mula sa Diyos. Dahil ang sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan. Ibig sabihin talagang hindi sapat ang karunungan na meron tayo. Kaya lagi daw tayo humingi ng karunungan sa Diyos. Dahil siya lamang ang may kakayahang magbigay ng karunungan na kinakailangan natin. Amen. Now, ang true wisdom ay ibang-iba sa wisdom na ibinibigay ng sanlibutan ito. Dahil ang true wisdom ay mula lamang sa Diyos. At ang true wisdom ay nagpapakita ng ano? Godliness. At ito ay ano? Hindi umaayon sa masasamang gawa. At ang pangatlo, ang true wisdom ay merong kapayapaan. Mapayapang pamumuhay. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Mapagpala ng Diyos sa oras po ito, Panginoon. Lubos po kami nagpapasalamat sa pagkakaloob sa amin ng isang mensahe, Panginoon. Salamat, Lord, dahil minsan pa pinaunawa mo sa amin ano ba ang totoong karunungan. Dahil maaaring marami sa amin, Panginoon, hindi pa alam kung ano ang totoong karunungan, Panginoon. Maaaring ang alam lamang namin, Panginoon, sa definition ng wisdom ay ang wisdom ng mundo ito. Pero Lord, sa oras po ito, nagpapasalamat po kami dahil itinuro mo po sa amin ano ba ang totoong karunungan at saan ito nagmumula. Kaya Lord, maaaring ang marami sa amin, Panginoon, o halos lahat kami, O Diyos, ay nagkukulang ng karunungan ito. Father God, ang sabi mo sa iyong salita, kapag nagkukulang kami ng karunungan, kami po ay humingi sa iyo. Sapagkat ikaw ay nagbibigay at hindi nanunumbat. Kaya Lord, minsan pa, ibuhos mo ang karunungan sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. Karunungan nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.